sitwasyon They expect sown more into than your you heart. expect. The more that you sow many of God's promises in your heart, the more that you're gonna reap and experience those promises of God, and you can say, truly, God is a faithful God. God is a powerful God. God is a real God. He is alive. He is the same yesterday, today, and forever. Let us praise God in the life of our beloved Pastor, Pastor Walter Sabor. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga na ang ating Panginoon ay wala siyang katulad. Amen? What a beautiful worship. That every time we proclaim that our God is great and nothing we can compare to Him, no one is like Him, ay tunay na nararamdaman natin yung pong tagos sa puso na pag-ibig ng ating Panginoon. Praise the Lord. So once again, good morning, good evening, and good afternoon. No? Good morning, good afternoon, and good evening. Good morning po sa lahat po ng mga nasa ibang dako po ng mundo, at mga nandiyan po sa Europa ay magandang hapon o magandang tanghali po sa inyong kinalalagyan. And of course, dito po sa Asia, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pong Ever Increasing Grace Candelaria Weekend Worship. And this is our discipleship moment, no, online. Sa lahat po ng ating pong mga Ever Increasing Grace brethren, leaders, workers, and to all our viewers, thank you for joining us, and thank you for sharing our live service tonight. Kinakailangan po natin patuloy na abutin ang lahat po ng ating pong mga kamag-anakan, mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. And one of the best way that we can do nowadays is to share our live worship. Dahil ang lahat po ng tao ngayon ay meron pong hawak ng cellphone. At halos lahat naman siguro meron ng Facebook, no? Maliban na lang yung mga nasa remote areas talaga na hindi po naaabot ng internet or anumang data. Pero alam ko, lahat ay meron ng Facebook, at ating pong hangarin na lahat po ng merong Facebook ay maabot natin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Praise the Lord. So, na-share nyo na po ba? Nakapag-share na po ba tayo? Yung pong mga taga-Ever Increasing Grace brethren, diyan po sa Cagayan, sa Marcela, Apayao, sa Tugigaraw, diyan po sa Maynila, at all over the world, ay ating pong i-share na po. No? Hindi lamang po tayo nag-like, hindi lamang tayo nag-comment, kundi i-share din po natin. And then, do tag the name of your friends and all your relatives. Praise God. So palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos. Glory. And tonight, we entitled our service or our message tonight, Saved for Good Works. Sabihin nga natin, I am saved for good works. Yes, past tense, you are already saved. Actually, this is the mandate of our Lord Jesus Christ. Pag sinabi pong mandate, ito po yung Great Commission or the mission that God entrusted unto us, na sinabi niya in Mark 16:15, He said to them, it is Jesus talking to them, go throughout the whole world and preach the gospel to all people. Ano raw po ang ating pong ibabahagi? Gospel. It is the gospel. And again, everyone listening, everyone joining, every member of this church, kailangan po nating maunawaan, maimaster, maging bukang bibig ang salitang gospel. And this gospel is all about the Great Commission of our Lord Jesus Christ, na nais niya na maipaabot sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya ikaw ay nasa Asia, Africa, America, South or North America, in Europa, Australia,
wherever you are, as long as you are a man, as long as you are human, you need to hear the gospel and you need to believe the gospel. Ang sabi rito ay, go throughout the whole world and preach the gospel to all people. Kung meron tao sa buwan, kinakailangan mabahaginan din ng salita ng Diyos. Because in Acts chapter 4 verse 12 says, there's only one name that God gave for the salvation of all humanity, and that is the name Jesus. So, let this gospel be made known to all people, and this is a very powerful mandate. Ito po yung ipinapaabot ng Panginoon. Ito po yung pinakapuso ng Diyos. This is the very heart of God. The mission that God entrusted unto us. Go into all the whole world. Not only for the disciples ang siyang gagawa po nito. Hindi lamang po yung mga pastor, hindi lamang po yung mga music team, hindi lamang po yung mga elders, kundi lahat po ng mga mananampalataya. At ito po yung power ng mga taong tumanggap ng ebanghelyo o ng mabuting balita in Mark 16:16, whoever believes and is baptized will be saved. Sino po yung mga maliligtas? Believe and is baptized. Baptized in the name of Jesus. The word baptize is baptizo. And immerse. Ang ibig sabihin po nito ay immerse. You must immerse in this good news. You must immerse in the name of Jesus Christ. You must know. Dapat mag-sink in sa puso mo yung pong ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. So, whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Ano po mangyayari sa mga maniniwala sa ebanghelyo na ating ipapahayag? It will be saved. Ano po maniniwala sa mga hindi po tatanggap? They will be condemned. Or in other words, they will be thrown into the lake of fire. This is not good news. Hindi po ito magandang balita ng isang tao ay mapahamak sa apoy ng impyerno, sapagkat hindi po ninais ng Diyos ng kahit isa ay mapahamak. Kaya po ibinibigay po niya ang pagkakataon na sa lahat ng tao ay marinig ang mabuting balita patungkol sa ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. At ito pong mabuting balitang ito, ang kanila pong makasalanan ay binayaran na ng Panginoon, at kailangan po nilang tanggapin yung pong kabayaran ng kanilang kasalanan. When they believe in this, when they believe in what Christ has done at the cross, then they will be saved. But if they reject, if they don't accept, if they ignore what the Lord has done, this good news, then they will be condemned. Kaya nga po, ang katotohanan ito ay lubhang napakahalaga na malaman ng lahat ng tao. Ito po ang mission ng lahat ng mga mananampalataya. Bago o matagal ng mananampalataya, kabataan, nanay, tatay, lahat po tayo ay mission natin ito. Every believer should preach the gospel, share the gospel. Sino sa inyo ang nakaranas na pong ibahagi ang Panginoong Hesus o nahihiya pa? Do you have the desire? Are you praying every day that, Lord, give me the passion, give me the power, give me the wisdom, give me, Lord God, the opportunity to share the good news to my classmates, to my friends, to my relatives, to my auntie, to my uncle, to my cousins, sa lahat ng uri ng tao at sa lahat ng makakausap po natin. I declare in the name of Jesus that everyone listening right now must have the boldness and the wisdom to share the gospel. At ang prayer nila ay, Lord, give me an opportunity. If you are praying for the soul, for the salvation of soul, if you are praying for your loved ones to be saved, then the Lord says to you, go, share the gospel. The Lord says to you, go, preach the gospel. Just open your mouth.
Kung ano yung pinaniwalaan mo na ginawa ni Kristo sa iyo, ibahagi mo. Kung ano yung sinabi ng Panginoong Hesus, ibahagi mo. Ano yung pinapaniwalaan natin na ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Ano po ang nakapaloob, mensaheng nakapaloob sa mabuting balita o sa gospel? Yung ginawa ni Kristo doon sa krus, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Binayaran ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan ay tinanggap ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. So that is the good news. At dahil pinarusahan na ang ating kasalanan sa katawan ng ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kapag ito'y pinaniwalaan mo at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, hindi ka na parurusahan pa ng Diyos. All your sins has been washed away and the wrath of God has been poured out in the body of Jesus Christ. Therefore, hindi na galit ang Diyos sa iyo, bagkus ikaw ay tanggap ng Diyos at merong kang buhay na walang hanggan. So this is the good news na lahat ng mananampalataya, lalo na sa mga kabataan, mga nanay, mga tatay, kahit ikaw ay uugod-ugod na, basta't meron ka pang lakas na kakapagsalita ka, magkaroon ka ng dakilang hangarin na ibahagi itong mabuting balitang ito. Huwag natin hayaan na kainin po tayo ng mga sistema ng mundo o ambisyon ng mundo o ginagawa ng mundo o mga bagay na pinagkakaabalahan ng mundo. We need to have a desire to share the good news to all people. Why? Whoever does not believe will be condemned. Matindi po yung salitang yan. Whoever does not believe will be condemned. When you decide to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you made the greatest decision of your life. This is the greatest decision that you made in your life. Mga kapatid, nakakalungkot pong isipin na napakarami pong mga taong namamatay araw-araw without knowing Jesus and without relationship with Jesus. Kapag ang tao po'y namatay na walang relasyon sa Diyos, they have no longer the opportunity, the privilege to be saved. Wala na pong kaligtasan sa taong namatay na hindi tumanggap kay Kristo. Do you understand that? Wala na pong pagkakataong maligtas ang taong namatay na hindi nagdesisyong tumanggap kay Kristo. Kapag hindi niya tinanggap ang kabayaran ng kanyang kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo sa magitan ng kamatayan ni Kristo, kapag hindi niya ipinahayag, tinanggap, ginawang hari, tagapagligtas ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, at sila'y namatay, wala na pong pagkakataong maligtas pa ang isang tao. Hindi po totoo yung ipapanalangin mo yung kanilang kaluluwa and they will be saved. No. That is the teaching of religion. No more salvation to those who died without Jesus Christ in their lives. And when we understand this, and this is reality in our heart, then we have the spirit of urgency. Ang panalangin natin ay, Lord, give me an opportunity. And you know what the Lord says? In season or out of season. In every opportunity. Ano man ang sitwasyon, may digmaan o wala, may krisis o wala, tag-ulan o tag-init, La Nina o La Nina, may makain o wala, ano ang po ang sitwasyon sa mundo, preach the good news, share the good news. And my prayer is every believer, especially those young people, believers, at ever-increasing grace, must share the good news. Oh God, thank you for the life of our young people and everyone listening, that we have the urgency, the passion
the desire to speak Jesus to all people. Meron na po ba tayong naakay sa Panginoon? O yung sarili natin, di pa natin maakay? Isa pong nakakalungkot po na katotohanan na marami pong Kristiyano, maski yung sarili po nila, hindi nila maakay sa gawain ng Panginoon. Ang believer po ng Panginoong Hesus, ano man ang mangyari sa kanyang buhay, ano bang sitwasyon, walang makakahadlang sa kanya. Kapag siya'y tunay na naniniwala na si Kristo ang Panginoon, nagmamay-ari ng kanyang buhay. Sapagkat wala pong pwedeng itapat o iganti sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag naunawaan mo yung pag-ibig ng Panginoon, the only thing you can say is that, Lord, thank you. And let this wonderful love, beautiful love of yours, O God, ay maibahagi sa buong mundo. And you have to share and share. Glory, hallelujah. So you have passed, when you receive Jesus Christ as Lord and Savior, you have passed from death to life, darkness to light, out of the kingdom of this world and into the kingdom of God. Your spirit has come alive in God. Yung dating patay o hiwalay na espiritu, ngayon, meron ng relasyon sa Diyos. Buhay na kay Kristo. You are now a child of God. Born again to live a new life. A great life in the hands of Almighty God. I am now a child of God. You are no longer a child of darkness, but you are now a child of light once you are in Christ Jesus. At dahil tayo ngayon ay nasa liwanag at tayo po'y conscious, tayo po'y nakaunawa, ang ating kaisipan ay nakatutok po sa katotohanan kay Kristo na tayo anak ng Diyos, na hindi po tayo tagalupa. Bagamat nandito tayo sa lupa, we are not just citizens of this world, but we are citizens of heaven. At tayo po ay pansamantala lamang sa mundong ito. We're just passing by in this world. If you know that, if you believe on that, and that's reality. Nakikita po natin yung mga namamatay araw-araw. Wala po sa edad. Hindi po namamatay. Actually, bibihira na nga po namamatay ngayon sa katandaan eh. Dahil umabot siya ng 120 kaya namatay, bibihira na po umabot sa ganun. Yung iba kabataan pa lamang, namamatay na. Now, as long as you live in this world, as long as you have breath, wala kang ibang hangarin if you really believe the wonderful truth of the gospel, but to share Jesus to them. Glory. Hallelujah. We are just passing by in this world. Pansamantala lamang po tayo. Lahat po tayo. Yung hinga mo ngayon, hindi ibig sabihin na mas marami kang pera, mas mahaba buhay mo. Hindi ibig sabihin na mas maganda yung bahay mo, mas mahaba buhay mo. Hindi ibig sabihin na mas maganda yung mga sasakyan, o kaya ikaw may sasakyan ka at yung isa naglalakad lang, mas mahaba buhay mo. No. Mas mahaba buhay yung naglalakad kasi may exercise siya. Hindi rin ibig sabihin na mas masarap ang mga kinakain mo, puro adobo, puro karne, puro taba, mas mahaba buhay mo. No, mas mapadali ang buhay mo. Hindi ibig sabihin na mas malaki tiyan mo, mas mahaba buhay mo. Hindi. Kay payat, kay mataba, o ano pa man, maiksi lamang po ang buhay natin dito sa lupa. Mga kapatid, nasaan ka mang mundo, nasaan ka mang bansa nakatira ngayon, maiksi lamang ang buhay natin sa lupa. We are just passing by in this world. Kaya lahat ng mga mananampalataya, we need to understand and have that understanding that we are just passing by in this world, at magkaroon tayo ng hangarin na sa bawat araw ay magkaroon tayo ng pagkakataon na maibahagi si Kristo sa lahat ng tao, in season or out of season, sa social media, sa face-to-face, sa one-on-one, sa sharing po natin, sa lahat ng pagkakataon, sino man ang ating makaharap ay ipahayag natin na may katapangan, karunungan, wisdom, passion ng Panginoon sa lahat ng tao ang mabuting balita.
ng ating Panginoong Jesucristo. Kayong mga kabataan, kayong mga, kahit sabihin mong bata ka pa, grade 1, grade 2, mga kapatid, lalong-lalo kayong mga magulang, bahaginan nyo ang iyong mga anak ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi nyo sila tuturuan ng salita ng Diyos, turuan sila ng mundo para hindi mahalin ng Diyos. Turuan sila ng mundo para pasinungalingan na merong Diyos. Because the world nowadays is doing all its best to deceive many and deceive people. That is the work of the devil nowadays. Ang daming palala ng palala ang mundo na ating kinalalagyan. Gumagawa ang mundo ng kaparaan ng mailayo, masira, mawasak ang buhay ng tao, ng mga kabataan, ng isipan ng mga kabataan sa panahon ngayon. Kaya kung ang mga nanay ay hindi po nila turuan ng kanilang mga anak at hindi po nila ituro ang salita ng Diyos, ang ginawa ni Kristo, ang pag-ibig ng Diyos sa kanila at paniwalaan na ang Diyos nagmamahal sa kanila, then turuan sila ng mundo na sila ay huwag magtiwala sa Diyos at huwag maniwala na merong Diyos. If you don't teach your children about the things of God, then the world will teach them not to love God. Risky po ang panahon natin kapag walang relasyon ng tao sa Diyos. Pwede tayong mamatay anytime, any moment. But praise God, when we speak the love of God to people, that is the only way for a person to have life. That is the only way for a person to have a whole life, buong buhay. Sapagkat walang halaga ang buhay ng tao sa mundong ito kung wala siyang relasyon kay Kristo at wala po siyang ugnayan kay Kristo. Nothing. Lahat ng mga ambisyon natin ay walang kabuluhan. Lahat ng tagumpay natin sa mundong ito ay walang kabuluhan kung wala kang relasyon sa Diyos. At kung hindi ka rin lang naglilingkod sa Diyos, ibig sabihin, you are doing a thing that is less important. Panlupa lamang. Alam niyo ba ng mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito? Propesyon, trabaho, negosyo, everything ay puro panlupa lamang yan. Kung ang dahilan bakit natin ginagawa yan ay para lamang magkaroon ka ng kayamanan ng mga panlupa at puro panlupang mga hangarin, panlupang parangal, panlupang ambisyon, then ibig sabihin makalupa ka. At hanggang lupa ka lamang. But praise God, hallelujah, if you understand that your life is not of this world, you are of God and you are born of God and you are a child of God, lahat ng bagay na ginagawa mo sa mundo ay ginagawa mo upang maparangalan ang iyong Ama sa langit at ginagawa mo upang magamit na pagkakataon at maibahagi si Kristo sa lahat ng tao. Hindi ka nandyan sa ibang bansa para lamang magtrabaho para pansarili, para suplayan ang pangangailangan ng ating pong mga anak o pamilya dito po sa Pilipinas. You are not working for your own and for a things na temporary o pansamantala lamang. You are there to proclaim the good news to people. Kung merong Pilipino dyan, kung Pilipino ka, kung merong pagkakataon na may bahagi even to the foreigners, then we have to preach the gospel. Ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay nabubuhay tayo kay Kristo. At kung hindi rin lang ikaw nabubuhay kay Kristo, nabubuhay ka ng pansarili at nabubuhay ka sa laman, nabubuhay ka nahiwalay kay Kristo, then walang halaga ang buhay. Mas mabuti pang hindi pinanganak. Sapagkat ang mamatay na wala kay Kristo, sabi po rito ay, they shall be condemned. Glory. God has a great plan for your life. Sabihin nga natin, God has a great plan for my life. And what is the great plan of God? He knew you before you were even born and had already planned great things for you. Meron pong plano ang Diyos sa atin. Now, niligtas po tayo ng Diyos. Binayaran tayo ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo
Hindi para sa walang kabuluhan lamang. Hindi po katulad ng iba ng bili tapos di naman nagagamit o nakatingga lamang. No. Hindi tayo bumibili ng mga kagamitan na hindi lang nagagamit o di kaya nandyan lang, pan-display lang. Hindi tayo binili ng Panginoon mula po sa kadiliman, binayaran ng kanyang buhay, ng kanyang dugo para walang halaga o walang paggagamit. The Lord redeemed us, the Lord saved us for a reason. He has a purpose for your life, and that is for good works. Sabihin nga natin, I am saved for good works. Ephesians chapter 2 says, for we are His workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God has before ordained that we should walk in them. Noon pa man, bago pa man likhain ng Diyos sa mundo, plinano na niya na lahat ng mga taong makipag-isa kay Kristo, sila yung mga taong pinili niya. Sila yung mga taong inordinahan niya. He ordained them to do good works. At ngayon, ikaw ay na kay Kristo, ikaw yung isa sa nakita ng Diyos na nailigtas para sa isang mabuting gawain for good works. In other version is God has made us what we are. In Christ Jesus, God made us new people so that we would spend our lives doing the good things He had already planned for us to do. See? He made us new people. You are now a new people, new person, new being, new creation in Christ Jesus, so that we would spend our lives doing the good things. Alam niyo ba anong pinakamabuting bagay na gagawin ng tao sa mundo? Ibahagi ang mabuting balita na ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. That is the good thing that we can do in this world. Kayong mga teacher na mga mananampalataya, speak Jesus to your students. Share Jesus to your students. Pagkakataon nyo na hindi puro panlupa ang ating itinuturo. Magandang magturo tayo ng kung ano man ituro mo, mathematics. Anong halaga na magaling sila sa mathematics kung mapunta naman sa impyerno ang tao? Anong halaga na magaling sa mga bagay na panlupa kung pa-impyerno naman ang punta ng tao dahil walang relasyon kay Kristo? Walang halaga ang buhay kung hindi niya natanggap si Kristo. So the good works that God planned before us, before the foundation of the world, is that to do good works, and that good works is to share Jesus. Can you say it? Good works is to share Jesus. Yan po mabuting balita. The good news is, your life is no longer your own. It belongs to Christ. Ngayon ikaw ay na kay Kristo na, ang buhay mo ay hindi mo na pag-aari. Pag-aari na ni Kristo. Ikaw ngayon ay tagapag-alaga ng iyong katawan. Kaya inaalagaan mo ngayon yung katawan mo bilang ibinigay ng Diyos sa iyo. Ngayon, binayaran niya yan. According to 1 Corinthians 6:20, God paid a very high price to make you His. Grabe, no? High price ang ibinayad ng Panginoon upang ikaw ay maging Kanya. So, ano sabi doon? Honor God with your body. Honor God with your body. Narinig po ba natin yon, mga young people? Nanay, tatay, everyone listening, honor God with your body. Yung katawang ito ay pag-aari na ng Diyos. Honor God with your body. 1 Corinthians 7:23, you are bought with a price. Do not be the slaves of men.
Do not be the slaves of religion. Kaya ialay mo yung katawan na yan na sumamba sa Panginoon. Turuan mo yung isipan mo na sambahin ang Diyos. Turuan mo yung isipan mo na i-glorify ang Diyos. Hayaan mo ng isipan mo ay kanyang unawaan ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi yung puro problema, puro panlupang iniisip po natin. Well, hindi na ibig sabihin na hindi na po natin iisipin yung mga pangangailangan po natin. Of course, we have to feed ourselves. Pero in everything we do, put God first. Sabihin nga ninyo, in everything you do, put God first. Bakit? Yung pong buhay natin, hindi na po natin pag-aari. Ito po'y pag-aari ng Panginoon. Kaya, kinakailangan yung katawan na yan, yung buhay na yan, na binili ng Diyos ng matinding, ng mataas na halaga. Alam mong halaga? Hindi kayang pantayan ng anumang pera, diamante, ginto, ang ibinili sa iyo. Ang pinambili po sa atin ay ang kanyang dugo. Meaning, walang pwedeng ipantay na anumang yaman o anumang mamahaling ginto doon po sa pinambili ng Diyos sa atin. At dahil binili niya yan ng kanyang buhay, ipinag-uutos ng Bible, God paid a very high price to make you His. So honor God with your body. Honor God. Glorify the Lord. Galatians 2:20 says, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, sabi ni Pablo, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Saan daw po nabubuhay ang isang mananampalataya? Mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos. Can you say that? Mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos. So this is now your life. Habang tayo po'y nandito sa lupa, dahil pansamantala nga lamang tayo kasi hindi naman talaga tayo taga rito sa mundong ito eh. Ang buhay po natin ay buhay na nananalig sa anak ng Diyos. Glory. So when someone gives their life to the Lord, they become His disciples to follow after Him. There's no such thing as believing in Jesus but not being His disciples. If we receive Him as Savior, we must also receive Him as Lord. Pag sinabing Savior, siya yung tagapagligtas mo. Pag sinabi mong Lord, siya nagmamay-ari sa'yo. Siya ang driver, siya masusunod sa buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, but, ibig sabihin, hindi mo pwedeng tawagin ang Panginoon o ang Diyos ng Panginoon, ang tagapagligtas, si Jesus na Panginoon, kung hindi mo siya susundin. Bakit mo patatawagin ang Panginoon kung hindi mo rin lang susundin? At kano po ang mga pinag-uutos ng Panginoon? Go and preach the good news. Offer your body as a living sacrifice. Ang sabi ng iba, bakit pa daw iaalay? Di ba tapos ng pag-aalay? Ang iniaalay po sa lumang tipan ay pinapatay, kinakatay. Pero dito po sa bagong tipan, ang iniaalay po ay yung pong katawan natin, buhay natin na tinubos ng Panginoon, ating pong ipinapagamit sa Kaniya upang nang sa ganon may sakatuparan ang plano ng Diyos dito po sa mundong ito at may bahagi ang mabuting balita at lahat ng tao ay makarinig at silang lahat ay maligtas kung sila ay maniniwala sa ating Panginoon sa Kristo at lahat tayo ay sama-sama na magpupuri sa ating Panginoon. This is our life. Glory. Hallelujah. So, as a believer, you have become a glorious disciple of Christ to live the life He wants you to live. As a believer, you are a disciple. And a disciple means you are a follower. You are a student. A disciple means you are a student
Ang estudyante po ay pumapasok sa school. Nakikinig sa kanyang teacher. Nag-aaral. So a disciple is a learner of Christ. A follower of Christ. Ang isang alagad ni Kristo ay handa niyang iwanan ng lahat katulad po ng mga alagad ng Panginoon. Nung tinawag ng Panginoon si Pedro, iniwan niya ang kanyang bangka, iniwan niya ang kanyang lambat. Sumunod sa Panginoon. Na hindi mo ibig sabihin na iwanan mo yung ginagawa mo ngayon dyan. Kundi, you make Jesus the priority in your life, and whatever He says, you have to do it. Hindi mo ito ginagawa para maligtas. Ito'y ginagawa mo dahil sa pagsunod mo at paggalang mo sa iyong Panginoon. Kaya nga po yung pagsamba natin sa Diyos, hindi na natin kinakailang pilitin ng isang mananampalataya na sumamba sa Panginoon. Kapatid, buhay mo yan. It is your life to worship God. It is your life to praise the Lord. This is our life. Jesus, you have died. No, you are no longer living for yourself. You have died to that old way of only living for yourself. Hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo. Hindi ka na nabubuhay na yung gusto mo lang ang gagawin mo, kundi nabubuhay ka sa kagustuhan ng Diyos para sa buhay mo. Amen? Lalong-lalo na kapag malaman mo yung identity mo na ikaw ay ginawang matuwid ng ating Panginoong Yesus. So ibig sabihin, ang katwiran na gagawin mo ay sumamba sa Panginoon, mag-akay ng kaluluwa, magbahagi ng mabuting balita sa iyong mga klase, kamag-anakan, mahal sa buhay. At sa lahat na makikilala mo pa, mga kaibigan. Oh, I tell you, this is the purpose and the good works that God prepared for us from the very beginning. Now, tingnan po natin in Colossians chapter 2 verse 6. Since you have accepted Christ Jesus as Lord, live in union with Him. Live in union. Ibig sabihin, mabuhay ka na ikaisa kay Kristo. And we wanted to be conscious of this, that Christ, you are union in Christ, with Christ. I am in Christ. Keep your roots deep in Him. Ano ibig sabihin ng roots? Kapag mababaw po ang root o ugat ng isang puno, madali pong matumba. So keep your roots, ibig sabihin, yung ugat mo dapat naiugnay kay Kristo. Upang nang sa ganun, hindi ka madaling matimbuang o di kaya hindi ka madaling matangay ng agos ng mundo o maakay ng mundo sa mga makamundong gawain. Keep your roots deep in Him. Malalim dapat mag-ugat ka, lumalim ka kay Kristo sa pagkaunawa sa Kanya. He is the priority in your life. Na kapag dumarating po yung you need to choose, alam niyo, minsan diba? Meron tayong mga pagpipilian, like for example, ano kaya ang pupuntahan ko? Si Lord o birthday? Si Lord o... Diba? Hindi mo na kinakailangan magganong-ganon. Amen? Hindi mo na kinakailangan pag-isipan pa. No! Prioritize the Lord. Keep your roots deep in Him. Build your lives on Him. Wow. Ibig sabihin, kinakailangan pag sinabing build, lumago ka, lumakas ka kay Kristo. Build your life in Him. And become stronger in your faith. How to be strong in our faith? By keep on hearing and hearing the Word. Kasi napakarami pong mga bagay na naririnig natin sa mundo. Lahat ng negatibong maririnig mo sa mundo ay magpapahina sa pananampalataya mo kung tatanggapin mo ang sinasabi ng mundo. Balita ng mundo, sitwasyon ng mundo, takot
na sinasabi ng mundo. Lahat ng yan ay nakakapanghina sa pananampalataya ng isang tao. Kaya nga po, if you're gonna focus your mind on the things of this world, then your faith is weakened. Pero kapag nakapokus ka kay Kristo, you keep on hearing the Word of God, at yan po ang dahilan kung bakit merong pangangaral ng salita ng Diyos araw-araw. Upang nang sa ganun tumatag ang pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So kung sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig, dumating ang salita ng ang pananampalataya, sa pamamagitan din ng pakikinig at pakikinig, pangunawa sa salita ng Diyos, sa ginawa ni Kristo sa pag-ibig ng Diyos sa atin, doon din tumatatag ang iyong pananampalataya. And if you are strong in your faith, you are immovable. Kapag dumating po ang mga sirkumstansya o bagyo ng buhay, tsunami ng buhay, you stand strong kahit may krisis pa yan, bagyo pa yan, tsunami pa yan. You keep on praising God and stand on your faith, believing in God that He is your Savior. As you were taught, katulad ng naituro sa inyo, and be filled with thanksgiving. Ayan ang buhay natin. So the good works that we can do is that your life is filled with thanksgiving. Lord, salamat po. You are my victory. You are my supply. You are my wisdom. Oh, ang buhay po dito sa lupa ay walang halaga kung hindi ka rin lang naglilingkod sa Diyos. Ang pinakamasayang buhay sa mundo ay buhay na naglilingkod sa Diyos. Inuulit ko, ang pinakamasayang buhay sa mundo ay masayang naglilingkod sa Diyos. Ano po yung paglilingkod sa Diyos? That in everything you do, you offer it unto Him. You are in giving thanks, in thanksgiving. You are in praising. You are ushering people to praise God, to worship God. Sharing the gospel, sharing Jesus. Yan po ang paglilingkod sa Panginoon. Again, hindi po natin ginagawa ang mga bagay na yan para maligtas. Ligtas ka na. At ang taong ligtas gumagawa ng mabuting bagay. Ang taong ligtas ay gumagawa ng mabuting gawain. Ang taong ligtas ay sumusunod sa Diyos. Ang taong ligtas ay nagpupuri sa Panginoon. Ang taong ligtas at ginawa niyang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, tagapagligtas hari ng kanyang buhay, ay inuuna niya ang Diyos. Walang halaga sa kanya. Less important ang lahat ng bagay, ang pinaka-importante sa kanya ay ang Diyos. Lagi niyang inuuna ang Diyos. Mawala na lahat. Huwag lang ang aking paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Let Him take a hold of your life and live through you. The first act in making Christ King in your life is surrender. Pag sinabi mong surrender, ano ba ibig sabihin ng surrender? I will follow you. Pag sinabi surrender, Lord, no longer my will, but your will be done. When we say surrender, Lord, ipinapailalim ko ang aking kagustuhan sa iyong kagustuhan. Ipinapailalim ko ang aking isipan sa iyong plano sa aking buhay. I surrender to you everything. We are no longer the king or queen of our lives. Hindi na yung ako ang masusunod. Gusto ko to. No. Kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Ang surrender is kung ano ang kagustuhan ng Diyos, yun ang gagawin ko. Jesus is the King and He gets to rule over us. Can you shout it out? Jesus is my Lord, my Savior, and my King. I will serve Him all the days of my life. Come on, I will serve Him all the days of my life. In life or in death. I will serve Him. He is my Lord. He is my King. He is my Savior. I will proclaim to all people about what He's done at the cross of Calvary. In Jesus' name.